Good day ulit, mga katarakis. Ayan. So, welcome ulit sa Daily Taraki Dose with Coach K. Wow, ang RT. Okay. So, of course, for today's video, ayan, we're going to talk about, kasi nga, malapit na naman ang bakasyon-bakasyon. Siguro yung most of you would be graduating already, 'di ba? Yung may mga graduate na tayo sa ating strands, okay? Or graduating tayo na mamimili tayo ng strand natin. Siguro this could be a collective topic already. However, this is actually is about choosing a college major or course. Ayan. So, alam ko na anong tawag nun? Yung ating high school days, okay? Medyo ano pa tayo? Tayo talaga. O sige, ako na lang. Parang ako noon na hindi ko talaga alam ano ba kasi ang kukunin ko na college major or college course ko. Kasi nga, siguro hindi pa ako prepared to go into college. Pero in the days or years goes by, syempre nalaman ko na kung ano yung gusto ko talaga. Okay? Actually ngayon nga parang ngayon ko nare-realize ano ba talaga yung course na dapat na-take ko noon. Okay? Pero nga for today, I will talk about that and hopefully that it could help you na mamili rin ng inyong mga kukuning kurso sa talaga Tagalog, no? Kurso sa kolehiyo. O, di ba? Ayan. So, I'll make use of the acronyms ng college. So, C-O-L-L-E-G and E. Ayan. First, conduct a self-assessment. Ito siguro yung hindi ko talaga ginawa, 'di ba? Kasi kung ginawa ko 'to, di sana alam ko din yung course na kukunin ko. Ayan. Self-assessment. Ano ba yung talent mo? Ano yung skills mo at the moment? Ano yung mga things that you are interested in? Siguro pwede nating i-base rin sa subjects na favorite mo. Favorite mo kasi of the topic. Kasi minsan meron tayong favorite na subjects kasi sa teacher. Pero iba po kasi yun. Okay? Yung favorite subjects natin because of a topic na na-discuss. Okay? And kung ano yung mga things that we do outside school na gustong-gusto natin na in this chosen course, magagawa natin as a whole, kumbaga. Kunyari, sino ba sa amin yung talagang alam nila ang gusto nila? Char. Yung iba, like, di ba, nung bata-bata tayo, nung siguro yung mga kinder ba yun? Or prep, yung time na yon, di ba, meron yung tinatanong tayo, what do you want to be when you grow up? Nga lang, hindi pa ako nag-grow up. Nag-grow lang ako pag ganun, pero hindi, joke lang. Okay, ako noon naalala ko, ang sinulat ko talaga doon is, I want to be a teacher. Okay? Pero hindi ko na siya binalikan noon. Nung kukuha na ako ng college course, hindi na ako bumalik doon. I don't know rin kung bakit nagustuhan ko ang teaching or bakit yun ang gusto ko na maging course ko nung elementary pa ako noon. Pero getting to know, no, parang sabi ko, nga no, bakit kaya hindi ko sinundan yung anong tawag doon, yung sinabi ko nung elementary ako. Siguro kung nag-teacher ako, di at least kahit papano I'm in the right path, parang ganon. However, ang sa akin siguro noon, ano bang interest ko nung high school? Drawing. I want drawing. Okay, nagdo-draw po ako noon. Noon yon. Okay, pero ano siya, parang abstract arts para sa akin. Nagdo-drawing rin kami, pero hindi yung ganon ka-expert syempre naman, 'di ba? So, although hindi naman natin alam kung ano talaga yung course for it,
So, syempre, hindi naman tayo na-lead into that course. Ano pa ba? Ano pa yung mga trip ko nun? Ano ba yung trip ko nun? Syempre, gatherings, mga ganyan, events. Wow, events talaga ba? Okay? Or, wala, namamasyal, ganun. Pwede rin. Okay? One of my interests. Pero, when choosing a course, hindi ko alam kung paano ko gagawin into course. Kasi, nung nag-exam kami on what course, di ba meron yun, yung examination wherein mailalatag kung ano yung courses that would fit you. Ang isa doon sa akin is accountancy. Meron ring, hindi ko alam kung engineering yung isa yon. Okay, hindi ko rin alam kung bakit hindi rin ako nag-pursue ng engineering. Gusto ko sana. Okay, and yun yung mga ma-remember ko na mga courses that I should be in. Okay, pero yung sa accountancy kasi, I know right there and there naman na kahit nagigets ko naman ng accountancy nung high school kami, it doesn't mean that I like it. Okay? Parang no, parang ganun. Pero sa engineering siguro, yung sa architecture, siguro, applicable sana yun sa akin. Pero, I don't know, wala siguro rin nag-guide much on what can I get on that moment. So, ano lang ang sinasabi kasi sa akin noon is that, it's your choice, diba? It's your decision. So, yun lang. Parang, okay, it's my choice, my decision. So, ano nga talaga ang kukunin ko? So, sa self-assessment, it's also nice if, you have also a proper guidance from your teachers maybe, or from your parents, or, ano pa ba? Relatives, close relatives, mga ganyan. Yun. So that, you will also know kung ano ba yung fit sa skills, sa talents mo, sa interest mo na pwede mo maging course. Ayan. Letter O is observe the society or even yung environment natin ngayon. Ano ba yung nagiging trend? Ano yung kumbaga saan ba tayo patungo na sinasabi nila, so that yung makukuha mong course pagka-graduate mo is okay, meron ka pa ring opportunity to work or to have a business on your own. Kasi nga, if we will not observe yung trend kung paano yung sa mga courses, ang possibility niyan, hindi na natin alam anong gagawin natin after graduation. Okay? So, it's also nice to ask around, okay, kung ano ba yung fit or ano yung pwedeng maging work or opportunities after siguro sabihin mo ng 4 years or 5 years kung gusto mo. Okay? Para we know kung it fits, number one dyan is if it fits what you want and yung sa society nga. If it's or it will have an opportunity for you. But of course, there are some na kahit sabihin na natin na after graduate nila hindi sila kaagad nagkaroon ng trabaho, pero in the end meron silang business or pumasok sila sa isang work na not really directly related pero they are still successful in their own field. So ano yan, nasa sa inyo rin if you want to really succeed or not. Okay? Pero ano lang to, it's just a guide for you to really choose. Okay? And then of course, L, sabi ko nga kanina, is learn from the experts. So, pwede kayong kumausap ng mga nasa industry. Okay? Kung ano yung chosen course mo, you can ask them, ano ba yung magiging opportunity nito after 5 years? Parang ganon. Or possible pa ba na meron ito after 5 years? Lalo na yung sinasabi nila na mapapalitan ng AI. Well, for me, hindi kasi malayong mangyari yun. Kasi little by little, right now, there are some jobs
na napapalitan na ng AI. So, we have to be ready, of course. 'Di ba? Lalo yung mga next generations na magga-graduate pa lang, magtatrabaho pa lang, magbi-business pa lang. So, we have to keep on moving forward, sabi nga ng Robinsons. Wow, nag-advertise pa ako, di ba, yung cartoons. And we really have to be equipped, di ba, sa ating mga anong tawag doon? Sa ating mga learnings skills. Okay? And then, of course, listen to people around you. Yung mga people who you trust, diba? Talk to them, have a one-on-one session, wow, one-on-one talk with them kung ano ba talaga yung course that will fit you, yung mga ganyan. Kasi sa akin, siguro ngayon, meron yung mga nagsasabi that teaching is what fits me. Okay, kasi siguro nagiging passion ko siya kasi maganda na mag-share ka ng mga learnings mo from your experiences sa business or experiences mo sa college, yung mga natutunan mo dyan. Okay, it's nice to share. So, yun siguro for me. Kaya, listening to people around you will also give you some ideas kung saan ka ba talaga pwede. But of course, the final decision is sa'yo. Okay? Sayo, yung final decision. Okay? And letter E is evaluate their suggestions. Tignan mo ba kung kaya mo ba talaga or gusto mo ba talaga. Or of course, what we also consider, one of the things that we really consider in choosing a a course is that kung kaya ba ng budget, 'di ba? Lalo yung sa ating mga parents, kung kakayanin ba nila. Although I think parents would always say na kakayanin para sa kanila, 'di ba? We always do that. So, yung sa mga suggestions ng parents mo, ng family mo, okay? Take into account ano ba yung for you, ano yung kutob mo, 'di ba? May mga ganun. Kutob mo na maganda siya na course para sa iyo. And you know that mag-e-enjoy ka doon sa course na 'yon. Kasi it's really important also that you will enjoy the course that you are in kasi like what I've mentioned yung sa study habits natin, no, if you are happy ganyan, it would be easier for you to learn. Ayan, to learn really. If you were you have a happy hormone, sabi nila, 'di ba? So, yan, you just evaluate, okay? And final decision, sabi ko nga, is for you. And G, kung na-evaluate mo na yung suggestions nila, may napili ka na, go, give it a go, 'di ba? Give it a go. Pag nag-graduate ka, yun yung course na kukunin mo, go lang. Sa akin, ang course ko na first course ko is BSIT. O, diba? Pero nakapangasawa ka ng graduate ng BSIT. Okay. BSIT ako dati kasi sabi ko, gusto ko sana mag-computer engineering. Parang si father. Parang ganyan. Okay? Pero, wala naman sa gusto kong school. Gusto nilang school for me. So, nag-IT ako. So, pagdating sa IT, 'di ba? Parang, okay, ano bang course na to? What is it all about? I don't even know. Parang ganon. Yun, isa rin siguro yun is in the assessment stage or observe the society stage is that learn also kung ano ba yung course na yun. What do they do? Ano ba yung pag-aaralan nyo doon? Ano ba yung application nitong course na to? So that you will know yung path na i-follow mo. Okay? Sa akin noon sa IT, hindi ko nga alam kung ano bang gagawin ko after graduation. Tapos nag-shift ako. Business economics. Sabi sa amin ng mga teachers namin, business economics. Gusto mo bang magpresidente ng Pilipinas? Yung mga ganun daw. O kaya politician type. Hindi rin naman ako politician type. So, sabi ko, ano na ngayon nga rod ang titake ko? Diba? Nag-shift na naman ako. Pero, at least man lang the same, kumbaga, the same college yung time na yon. So,
syempre, napunta ko sa entrepreneurial management. And sabi ko nga, in my other episode siguro na mention ko na hindi ko rin talagang alam kung ano bang gagawin doon sa entrepreneurial management. Hindi ko nga alam mag-business kasi wala rin naman kaming business na talagang ipapamana, o di ba? O kaya yung mapag-aaralan ko talaga. So sabi ko, ano ngayon nga rod ang gagawin ko? So although I gave it a go, and right now, it's one of my job, teaching, di ba? Business courses. So, sabi ko, sige, in-line pala siya. Okay? So, yun. And of course, letter E is embrace your chosen career. So, ikaw na yung namili niyan. Syempre, embrace it, love it, sabi ko nga. And, yun, just be happy yung sa course na yan. Meron nga ako yung mga IT classmates nun. Nag-nursing, o di ba ang layo, o kaya yung ibang courses rin yung kinuha. So, sa amin, yung nag-graduate na talaga namin ng mga courses is, we really enjoyed it. Okay? Enjoying it pa. So, what I can say is, siguro, minsan, anong tawag doon? Ipupunta rin kasi tayo ni God sa right path natin. So, yung plans natin na, na courses sana is, yun sana, pero, iba pala yung pinapuntahan sa atin. Siguro nung college din ako, gustong-gusto ko kasi yung subject na logic. Ewan ko ba yun? Okay? Pero, hindi ko rin siguro alam kasi kung anong specific course na paggagamitan mo nun. So, hindi na ako tingin pa ng ibang course. So, ngayon, parang feeling ko gusto kong ang tawag doon? Psychology, gusto mo kung ano-anong courses. Kasi, parang nakikita mo na, yun nga, kung hindi tayo nag-self-assessment before choosing the course, ayun, malilito rin tayo ano ba talaga yung gusto natin sa life, parang ganun, o kaya sa career natin in the future. So it's nice also to have a self-assessment so that makita rin natin kung just believe in yourself, kung ano yung nalista mo doon na gusto mo, kakayahan mo. Do not be shy. Okay? Ang nakakaalam ng sarili mo is yourself. So, yun. Just assess yourself. Go for it. Kasi, this is a way for you to really help na makakapili ka ng course mo na sa'yo talaga. I have actually students na hindi rin nila alam kung bakit sila nandyan sa courses nila. Pero as their teacher or as their instructor, nakikita ko that they are meant, okay, for those courses kasi makikita mo sa output makikita mo sa activities nila that they are doing their best, they're doing their activities happily. Okay? So, I also tell them that you are on the right path. Okay? I know, meron ako estudyante kasi na meron siyang gustong ibang course, pero since yun yung course na sinabi sa kanya, so yun yung finalo niya. Pero sabi ko, I can see in you, sabi ko, that you are in a right path. Sabi ko sa kanya. So, enjoy talaga. Enjoy naman kasi talaga ang college life. Enjoy yan. So, again, for college majors or college courses, hoping that you are able to, choose a right path for you. Okay? And really follow your heart, sabi nila. So that you are able to enjoy studying. Ayan, for your course. Kasi 'di ba, 4-5 years ganyan, pero alam ko na it's somehow a very long way kumbaga to finish, pero
4 years. Minsan mabilis na lang yan ngayon. 4-5 years, mabilis lang talaga siya. Once you are enjoying it. O, diba? Ngayon nga, ano nang year ngayon? 2024. Anong year pa ako nag-graduate? Hindi, wag na lang. Malalaman nyo pa kung ano yung year ko. So, yun. Diba many years back? Ayan. So, hopefully that you are able to get the idea and also learn from it. Okay? Para pag nag-choose na talaga kayo, yun na talaga. Para makafocus ka na din on the chosen course that you would like. Ayan. So, again, follow Taraki TV sa YouTube and sa Facebook. And of course, Facebook, Coach Karen Sebio. For more episodes, more videos, different topics. Ayan. So, minsan, syempre nakakapag-share tayo ng experiences natin. Pero, yung mga upcoming episodes natin, of course, abangan nyo po yung mga yan kasi there are a lot more to go, of course naman. And hopefully that you will again watch and learn and hoping na nakakatulong kami for you guys. Ayan. So, thank you again. And this is again your daily Taraki dose with Coach Karen or Coach K. Bye!